Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga payots, and good morning once again. Pag-uusapan natin itong talagang si Lini mula noon hanggang ngayon ay hindi talaga nauubusan ng kanyang mga drama sa buhay. Ay, kung matatandaan ninyo noong presidential election, ano si Pikachu, di ba? Oh, andon yung lumulusong siya sa baha, nagpa-picture, nakabota. Andun yung, saan pa ba si Lini nun? Nag-tricycle, sa mga naka-Pilipiniana tas sumakay ng tricycle, 'di ba? Nag-abang ng bus after niyang manalong vice presidente that time, 2016. Nag-abang siya ng bus doon sa NLEX ba 'yun o sa XLEX, basta somewhere doon, ganyan. Ang tindi talaga ng mga drama ni Lini. Tapos nung pumunta pa siya sa Japan, may sinuot siya doong yung kanilang traditional doon na suot na may hawak na samurai ba yun o kung ano yun. Gano'n si Lini Katanga. Pero ano yun, sambang-samba din sila ng kanyang mga Pink CP Pink followers, supporters. So dito tayo ngayon sa issue, ba? Ito. So nag-loan daw si Lini Robredo sa SSS. Para daw makabili ng solar panel para sa kanyang bahay. Abay, talaga ha? So, ayon dito sa Unite Pinas, page ito ng mga makakaliwa, mga pink CPP. So, true pala, nag-GSIS loan si Mayor Lini for her solar panel sa bahay niya at salary deduction ang bayad. Ay, taray. Politikong nangungutang gamit sariling sweldo? Very exotic, except the Philippine politics apparently. Wow! Ganito, drama yun. Goy, naku po. Huwag na po tayong lukuhin na naglulon si Lini Robredo. Kasi yon dito, basahin muna natin, magbigay tayo ng komento, reaction dito dahil ito ay purong kabubuhan na naman. At yun, nag-umpisa na si Lini ngayon magpakitang gilas ng kung ano-ano sa kanyang lugar. Kasi tatakbo, ito yung isa ito sa mga manok yata ni ano ni Marcos Jr. Magpapatuloy ng kanyang nasimulang paglulubog sa utang, sa baha, at sa kumunoy na Pilipinas. Si Lini or sino ba dyan yung kanyang mapipili. Pero I think Leni Robredo dahil bakit? Kung si Tolpo, lalabas ang mga burikat na mga tawag dito, Viva Max kapag tatakbo si Tolpo. Ito kasi tumanggap ng ₱500 million. Nung dumalaw si Bongbong Marcos doon sa Naga bilang peace offering ba yun or offer kay Leni Robredo na tumakbo kapag ka presidente. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa tawag dito, yung campaign funds at marami tayong pira. At andyan ang kumuleksyon ng eleksyon na nakahandang mandaya kay Bibi Sara. At tawag dito, ayan, binigyan siya ng ₱500 million para sa Robredo Museum. Pero yung mga nabiktima ng baha, Bagyo Lindol, walang ganyan si Bongbong Marcos na talagang nag-o-offer doon o bigyan ko kayo ng ganito tag 50,000, 100,000 para sa inyong mga sirang bahay, ganyan, wala. Pero kay Leni, meron. So, ibinahagi ni Naga City Mayor Leni Robredo ang na solar-powered na ngayon ang kanilang tahanan matapos siyang kumuha ng loan sa GSIS or Government Service Insurance System. Ayon kay Robredo, binabayaran niya ang loan sa pamamagitan ng salary deduction. Malaki rin umano ang ibinaba ng kanilang electric bill
mula sa dating nasa 5,000 hanggang 7,000. Wala naman ako na ganun lang. Yung pinsan ko nga, hindi, ang anak ng ninong ko, simple nga, yung bahay nila, may 3 aircon, yung kung ano. Umaabot nga sa 12,000 ang kanilang bill sa kuryente. Lenny Robredo, 7,000. So, istorya eh. Ay, naku po. Umabot na lamang umano sa higit kumulang 300 ang kanilang bill matapos magkaroon ng solar panels. Sa halip na ilabas ng buo ang malaking halaga para sa installation, ginamit umano ni Robredo ang available na GSIS loan para sa solar system. So, yung source, Radio Pilipinas Naga. As if naman, mag-loan talaga si Lenny Robredo para sabihin, nais kasi i-portrait dito ng mga dilawang pink si Pipi na si Lenny ay napaka-talino, napaka-simple, hindi siya magnanakaw, hindi siya gastador, simple lang ka lang pamumuhay, ulol. Huwag niyo na kayong lokohin. Yung mga anak ni Lenny Robredo, nag-aaral sa Amerika. Ang mahal ng tuition doon yearly. Kung matatandaan ninyo yung anak niya si Aika, magkano ang isang taon nun? 5 million yata yun. So, sa walang pera si Lenny, pambili ng solar. Ayaw niyang bumili. Kailangan niyang mag-loan para pa-pogi points, pa-humble effect. Pero nakapagpapaaral ng kanyang mga anak sa ibang bansa ng mahal ng tuition, pati bahay doon, pagkain, allowance, lahat-lahat na. Ilang milyon yon. Ganito tayo tinatarantado o tatarantaduhin ng babaeng ito. May $500 million nga na binigay sa GC Robredo Museum. Hindi siya bumili doon ng solar panel. Wala ba siyang naipon nung siya nagiging congresswoman? Wala ba siyang naipon nung siya ay nagiging vice president? Di ba? Nakakatawa nga Nakapagpaaral ng anak sa ibang bansa tapos nag-loan para may solar sa kanyang bahay. Sus ko po. Yung mga ganitong klaseng mga drama sa buhay, wala na, hindi na to mabinta sa taong bayan ngayon. Dahil subok ka na, Lini, isa ka ring basura na vice presidente. Traidor ka pa sa bayan. Huwag nating kalimutan mga lalabs, mga bayots nung ito yung vice presidente noon. Anong ginawa niya? Nagpadala yan ng video at mga video footage at mga litrato sa United Nations para siraan ang Duterte doon sa issue ng EJK. Bising ikaw, Vice Presidente, siraan mo ang bansa mo kung hindi ka ba naman isang tangat kalahati. Di ba? So ito yun siya, traidor yan. So magtatraidoran sila ngayon ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, ano din yun? Dinimanda niya, di ba, si Lini? Nanandaya sa kanya nung 2016 election, nung nagiging presidente ngayon si Bongbong Marcos. Gumawa pa ba siya ng hakbang against Lenny Robredo? Wala na. Binigyan pa niya ng $500 million. Di ba? Tapos si Lenny din, pagkatapos niyang bakbakan si Bongbong Marcos nung panahon ng election, 2016 hanggang sa 2022 presidential election. Which is naniwala kay Lenny doon na may katotohanan Ang sinabi ni Lenny doon sa interview niya, di ba, na in terms daw sa mga kalamidad, sa mga kung ano-ano pang issue sa bayan, hindi mo mahagilap si Bongbong Marcos. Ayan. Si tamad. Ayan. Parang totoo yun Totoo talaga. Ayun, nagsisiraan sila pero ngayon nagkakainan sila ng kanilang mga suka. Ay, nako.